Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos, dakilat makapangyarihan Ama, Diyos lumilikha ng langit at lupa, ng lahat ng bagay na aming nakikita at di nakikita. Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, sa hapon pong ito, sa dahong ito, pinupuri ka namin, inuluwalati, dinadakila, sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Lumalapit kami sa iyong harapan na may kababaang loob, at kami humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan.
Sa hapon din pong ito, kami po'y nagpapasalamat sa iyong katapatan at kabutihan sa aming lahat upang kami handang matutong lumakad sa iyong kabanalan at katwiran. Lord, nawa na kami po inyong samahan at muli niyo pong iyong mapagpalang paghimalangkay. Kabuti ng lahat ng aming pangangailangan. Ang mga aming sakit at karamdaman niyo pong lubusang pagalingin sa ngalan ni Jesus. Lahat ng pinanghihina at kalibigatan ninyo pong panaanit kalakasin sa ngalan ni Jesus. At ang lahat ng kahilingan namin may tataas inyo pong tulunin at pagkaloob sa ngalan ng Panginoon. Pagpalay mo po higit sa lahat ang mabuting balita ang ating ihahatid upang ipinagbigay sa amin lahat ng kaliwanagan sa bawat makikinig tungkol sa pagiging taong mapalad. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen at Amen. Purihin ang Panginoon. Malakas na palakpak sa ating Diyos, banal at makapangyarihang Diyos. Ating pong tunghayan ang ating mabuting balita
na ating pagsasalusaluhan at ito'y ating paginilayan at mapapakinggan sa darating na linggo. Ito po ay hahanguin natin sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, the Gospel of our Lord Jesus Christ according to Saint Matthew, Matthew chapter 5, verses 1 to 12. Matthew chapter 5, verses 1 to 12. And the reading word of God said, Now, when he saw the crowds, he went up on a mountainside and sat down. His disciples came to him, and he began to teach them, saying, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Blessed are the peacemakers, for they will be called sons of God. Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven. For in the same way they persecuted the prophets who were before you. Palakpakan natin ang Panginoon. Nang makita ni Jesus ang napakakapal na tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya'y lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito, Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat aalingin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ibinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagpinithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa pagkakasundo, sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinabibigaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Bayang pinagpala ni Yahweh El Shaddai dito sa San Rafael Cell Group ng Zones Street, Creekland, Habonoy, Taguig City. Ito po ang mabuting balita para sa ating lahat, buhat sa Panginoon. Lakas sa palakpak sa ating Panginoon.
sinahanginan Bible. Okay, bago tayo magkilay, find your partner, palad sa palad. Find your partner, partner. Una, tatanungin mo ang partner mo, mapalad ka ba? 1 plus 1. Pangalawa, sasabihin mo sa partner mo, higit pa akong mapalad. 1 plus 1. 3 plus 3. Sa huli, sasabihin mo sa partner mo ng malakas, patunayan mo. 1 plus 1. 3 plus 3. 7 plus 7. Purihin natin ang Diyos. Purihin naman ang Panginoon. Halo. Paputol-putol ang sound ng microphone. Hallelujah to the King of Kings and the Lord of Lords forever. Nagpiyangan ko ang microphone, ha? Please, dito. Hello. Ayan. Taas ang kamay. At sa bilang kong tatlo, yung pong ginagawa sa atin ng ating punong lingkod, hindi ko tatlong ulit sabihin nyo, mapalad ako, mapalad ako, mapalad ako. Lakas-lakasan yun. Mapalad ako, mapalad ako, mapalad ako. Okay, 1, 2, 3. Mapalad ako, mapalad ako, mapalad ako. Purihin natin ang Diyos, purihin ng ating Panginoon. Okay, you may be seated in a wonderful presence of the Holy Spirit. Brethren, isang pinagpalang hapon po sa inyong lahat. Brother, alam nyo, tuwing narinig yung brother, parang si Brother Noel Sabehon yun eh. Ano? Pag namumukhaan niya ako, tawag sa akin, brother! Sabi ko, Ryan. Sabi ko sa kanya, ang haba naman yan. Anyways, my dear brethren, this afternoon I have good news for all of you. Amen. According to St. Matthew chapter 5, verses 3 to 10, Jesus said, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Blessed are the peacemakers, for they will be called sons of God. Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven." Wika ng Panginoong Yesus, mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat aalimin sila ng Diyos.
Mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat tatamuin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagdimithing makatupad sa kalooban ng Diyos sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo sapagkat sila'y itinuturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Purihin si Yahweh El Shaddai. Sa hapon ito, ating pong pagninilayan yung pong tinatawag na the Beatitudes o yung tinatawag na Sermon on the Mount. Itinuro ng Panginoong Hesus sa mga tao sa isang bundok kung saan doon itinuro ng Panginoong Hesus ang pagiging mapalad. At bilang introduction ng ating pagninilay, yung salitang mapalad. Sabihin niyo po, mapalad. Mapalad. Sabihin mo sa iyong katabi, mapalad ka ba? Mapalad ka. Anong sagot sa inyong katabi? Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Yan po ang ating pagnilayan. At ang Ebanghelyo ito ay hinahon sa tinatawag na the Beatitudes o yung tinatawag na Sermon on the Mount. Kitang-kita ng Panginoong Hesus na ang mga taong sumusunod sa Kanya halos ang kakapal ng crowd. Parang crowd sa Angle City. Napakakapal. Lalo-lalo na pag-araw ng overnight. Christmas overnight. Easter overnight. Lalo na pag-buwan ng Agosto. Anniversary overnight. Sa mga tuwid, sa dakong yaon, doon umupo ang Panginoong Hesus katabi ang kanyang mga alagad at doon tinuruan niya sila sa pamamagitan ng sermon o yung tinatawag na mapalad. So ang tanong ko po, tayo po ba ay kabilang sa mga tinaguriang mga taong mapalad? Amen. Yung sagot nyo parang malapit ng mapundi na parang kandila. Ulitin ko po ang tanong. Tayo po ba ay kabilang sa mga tinaguriang mga taong mapalad? Amen. Sino nasabing kabilang tayo sa mga taong mapalad? Mapalad. Ayan. Kung gayon po, paano? Kung kabilang tayo sa tinaguriang mga taong mapalad, ay paano? Paano? How? How? Dekarataw. Hallelujah. Gusto niyo po malaman? Amen.
Yung nais malaman, pumalakpak sa Panginoon. So, this afternoon, I'd like to share with you 4 character traits about a blessed person. 4 na karakter na dapat nating tandaan kung tayo'y kabilang sa magiging taong mapalad. Yaong nandito sa daong ito sa anong tahanan to? Anong pangalan to bahay nito? Ano po? Palaw Family Residence. Ayan. Palaw Residence. Dito sa San Rafael Prayer Cell Group. Ayan. At maging sa ating mga kapatid na malapit dito sa Palaw Residence na naaabot ng piling na ito. Makinig ang may pandinig. Kapag ang mensahe ito ay narinig at tinanggap sa inyong puso, ako po'y nakatitiyak. Kayo po ay bibigyan ng buhay na kasaganaan. Amen. Sasabihin ko po ito sa wikang Ingles. If you listen and accept this message I have shared with you, you can be sure you will receive life in abundance. Amen. Amen. But the moment you rebel or reject or refuse this message I have shared, you can be sure you will receive punishment. You know why? Because rejection is a sin, like witchcraft. Amen. At kung kayo po ay nakikinig at tinanggap ang mensaheng ibabahagi ko sa inyo, buhay na kasaganaan ang siyang matatanggap ninyo. Palakpakan natin ang Diyos. So the first character traits of a blessed person, know that a blessed person who is poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Ang taong mapalad na siyang Aba, na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, ay makakasama sa kaharian ng Diyos. Saan ko po masusupungan yan? Matthew chapter 5 verse 3. Ano po ang sinabi ng Panginoong Hesus? Matthew chapter 5 verse 3. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Matthew chapter 5 verse 3. Ano ang sabi ni Jesus? Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Amen. Amen po ba? Amen. Palakpakan natin si Yahweh El Shaddai. Mapalad ang mga ama na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa Kanyang kaharian. Amen. Amen po ba? Amen. Sa madaling wika, kaya tayo'y tinaguriang mapalad, kaya tayo tinuloy ng mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos,
kapatid, kaibigan, ka-prayer partner, katuwang, mapalad ka. Mapalad ka. You know why? Makakasama ka sa paghahari ng Diyos. Amen. Yung mga pumalakpak ng malakas, answered prayer. Tayo po, mga taong aba, tayong mga aba, na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, ay makakasama sa kanyang kaharian. Kaya nga ang turo ng Panginoong Yesus sa atin, ang sabi nga, sapagkat sa iyo ang kaharian at sa iyo ang kapangyarihan, ang kapurihan, kaluwalhatian, magpakailanman. Amen. Narinig niyo po? Magpakailanman. Amen. Sapagkat sa iyo ang kaharian at sa iyo ang kapangyarihan, ang kapurihan at kaluwalhatian magpakailanman. Amen po ba? Amen. Tayo mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, kapatid, kaibigan, ka-prayer partner, kabilang ka sa mga pinaghaharian ng Diyos. Amen. Lakas-lakasan po ang palakpak sa Panginoon. My dear brethren, sa ating pagninilay, tayo po tinaguri ang poor in spirit. Mga aba na wala nang inaasahan. Sa madaling wika, mga dukha. Dukhang-dukha. Not just physically, but spiritually. You know why? Because we are so blessed. For us is the kingdom of heaven. Palakpakan natin si Yahweh El Shaddai. Tayo po, mga aba na walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama tayo sa mga pinaghaharian ng Diyos. Amen. 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 Amen po ba? Amen. Malakas na palakpak sa ating Diyos. So yan ang unang character traits. A blessed person who is poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Second, know that a blessed person in times of mourning, comforted by God, and to inherit the earth for those who are weak. Ang taong mapalad sa panahon ng pagluluksa o pagdala ng hati ay aaliwin ng Diyos. Ang yaong mga mapagpakumbaba ay tatamuhin ang ipinangako ng Diyos. Amen? Amen. Saan ko matatagpuan? Tingnan natin sa verse
Sa Matthew chapter 5, verse 4 and 5, ano po ang sinabi? Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Purihin si Yahweh El Shaddai ng malakas. So brothers and sisters in Christ, ang taong mapalad, bagamat nagluluksa, nagdadalamhati, o nahahapis, lalo-lalo na mayapa na ang isa sa mga kasamahan namin sa preaching force noong nakaraang Friday, si Brother Tani Ranido, aaliwin tayo ng Diyos. Amen. Nakakalungkot isipin. However, in times na ang tao ay umuwi na sa piling ng Diyos, we shall still encourage. Mapalad tayo, tayong mga buhay pa. Bagamat nakakalungkot, aaliwin tayo ni Yahweh El Shaddai. Amen. Amen. At yaong mga mapagpakumbaba, ang ipinangako sa amin ng Diyos ay ating matatamo o makakamtan. Kapatid, kaibigan, ka-prayer partner, bato-bato sa langit ang tatamaan sa kapahayagan ng Diyos, magbago na ng isip. Hindi pa huli ang lahat. Marami pang pagkakataon upang baguhin ang iyong pananaw at isuko mo ang iyong sarili sa Diyos. Wala pa kayong palakpak sa Diyos. Hallelujah. Imagine po ninyo, pagdating sa artista at kung sino-sino mga actors and actresses, pinapalakpakan natin. How much more kung ang Diyos hindi man lang natin palakpakan? Hallelujah. Pag sinabi mo palakpakan natin ng Diyos, amen. Sapagkat dito sa gawain, ang kinatatagpo ng tao natin, hindi mga preacher, hindi mga pari, hindi mga gospel choir and band, kundi si El Shaddai. Kaya tayo nakipag-appointment kay El Shaddai, sapagkat ang pangalang El Shaddai, siya ang Diyos na buhay na ating itinataas, pinupuri at sinasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Malinaw na sinabi ni Jesus, John chapter 8, verse 31 and 32, kung patuloy kayong susunod sa aking mga aral,
tunay ngang kayo'y mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa bawat isa sa atin. Amen. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Sabi ng bata, ako'y nakatitiyak sa inyong pakikinig at pagtanggap sa mensaheng ibinabahagi ko po. Alam niyo po, sabi ko nga, kung hindi ko pagbilangin ang mensahe, kung wala ang Diyos, kung hindi mangungusap ang Diyos, wala na akong bang sasabihin, wala na ako dito sa gawain. Kung wala si Kristo sa ating buhay, wala nang Brother Ryan na tumatayo. Kung wala ang gawain ni El Shaddai, walang Brother Mike na naghayag na ginamit ng Diyos upang ipahayag ang salita ng Diyos. Sa akala ng karamihan, ang lingkod ng Diyos ay iisa. Pero nagkamali ka, kapatid. Hindi lang isa ang lingkod ng Diyos. Marami ang lingkod ng Diyos sa tinawag upang ipahayag ang katotohanan, upang maghatid at ibahagi ang mensahe ng Diyos. Amen. Wala ba po may palakpak sa Panginoon? Kapatid, kaibigan, ka-prayer partner, our Lord Jesus Christ speak to us. Wala man di man natin siya makita sa ordinaryong mata, ang kanyang tinig nasa akin at nasa bawat isa upang ang kanyang salita o naman ang sabihin ng ating Panginoon, siya ko rin ihahayag sa inyo. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Third, know that a blessed person will be filled to show mercy and to see God. Ang tao kapalan ay pagkakaloob ang minimidhi niya sa mga taong nagnilithing makatupad sa paghahari ng Diyos. Kahahabagan sila ng Diyos sa mga taong mahabagin at makikita ang Diyos sa sino mang may malinis na puso. Sabi nga ng Matthew chapter 5 verses 6 to 8, sabi nga, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Mapalad ang mga tao, mapalad ang mga may mithing makatupad sa pangako ng Diyos, sa kalooban ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy.
Blessed are the pure in heart, for they will see God. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Amen. Amen po ba? Amen. Kapatid, kaibigan, ka-prayer partner, kung nais makatupad sa kalooban ng Diyos, ipagkakaloob sa iyo ang matagal kong minimithi. Amen. Mahina, amen nyo. Amen. Kung ikaw ay mahabagi, kapatid, kaibigan, ka-prayer partner, ikaw, ako, tayo lahat ay kahabagan ng Diyos. Amen. At yaong mga may malinis na puso, makikita natin ang Diyos. Kapatid, kaibigan, ka-prayer partner, sa ating buhay, noong wala pa tayo sa Panginoon, ang dudumi ko magsalita, napakasakit magsalita. May kasabihan, sabi nga ng bahagi ng kasulatan, sabi nga sa ibang bahagi ng kasulatan, yaong laman ng dibdib ay siya rin po ang bibig. Totoo o hindi? Tama po ba o tama? Tama. Kala ko sinungaling. Malakas na palakpak sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Hallelujah to the King of Kings and the Lord of Lords. In other words, kaya tayo, nung wala pa tayo sa Panginoon, saksakan pa tayo ng mga kalokohan. Ano? Saksakan pa tayo ng kalokohan. Ang dami-daming kalokohan ginagawa natin sa buhay. Ang hiling natin magsalita ng kung ano-ano mga masuklam-suklam. Ang resulta, ospital ang bagsak. Bakit ospital ang bagsak? Kasi namamayani sa kanyang puso ang salitang PGH. Ano yun? Galit, hinanakit. Amen? Amen. Puot, galit, hinanakit. Amen po ba? Kaya po tayo tinatamaan ng sari-sari sakit. Dahil sa mga kalokohang ginagawa natin. Pero huwag ka, kapatid. Mula nang tanggapin natin si Kristo Jesus bilang Panginoon at sarili natin tagapagligtas, siya ang puot, galit, hinanakit, mapapalitan ng pagiging taong may malinis na puso at marunong makapag, hindi lamang sa sarili, kundi sa kanyang kapwa. Amen. Amen. Wala ba kayong palakpas sa Panginoon? Kaya nga, for example, doon sa isang short film, Mukha ng Tatlong Hari, alam niyo po na kapag pinapanood ko po, natutuwa ko doon sa kanilang karakter. Ito namang asawa,
Mula nang malaman ng ginawa ng kanyang mister, halos maiyak-iyak. Parang pupupakan niya kasama niya, sabi, bakit mo nagawa yun? Bakit mo nagawa sa anak natin? Ito namang nanay nang mapansin yung halos pabaliw sa sarili yung anak niya. Sabi niya, anak pa ka na! Anak pa ka na! Sabi na nga, halos mangiyak-ngiyak. Tapos yung eksena sa labas ng bahay, sabi, halos mangiyak-ngiyak ang anak. Sabi ng tatay niya, anak po naman, hindi ko alam kung bakit nagkakaroon niya. Ako ang may kasalanan. Sabi ng anak niya, ha? Kasalanan mo? Oo, kasalanan niya! Eh, nung makilala niya yung pangalan, sabi niya, "Yan ba? Tayo na kayo, Sabi daw, Let's go kumain! Anak ko! Ako nga pala! Ako si Brian at kumain! Hallelujah! Wow! At last, nagkita na rin tayo. Oo! Matagal ko na siyang hinihintay. 12 taon na magsama-sama tayo. Pero wala na. Wala ng pamilyang pinapangarap ang luwag-luwag. Alam niyo, sabi ng halos makiyak-ngiyak. Sabi ng biglang lumapit ang magkasama kay Brian tatlong hari. Sabi, hindi pa mo anak-anak. Nandito na si mama. Yan. Ano ang resulta ng eksena yun? Restoring the broken relationship of the family. Amen. Mula sa pagiging wasak na pamilya, binuklod muli ng Diyos. Bakit? Namamayani sa kanila ang pagiging malinis na puso at pagiging kapagin. Palakpakan natin ang Diyos. And finally, huwag na tayong kumanta ng finally. Kasi malapit na mag-alas 4. The fourth and final character traits of a blessed person. Know that a blessed person, for those who are peacemakers, should be called sons of God. And those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Ang taong mapalad na siyang gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo ay ituturing ng Diyos na kanyang mga anak. At ang sino mang umuusig dahil sa katwiran o salita ng Diyos, makakasama pa rin sa paghahari ng Diyos. Malinaw na sinabi ni Jesus, Matthew chapter 5, verse 9 and 10, Blessed are those who are Blessed are the peacemakers, for they will be called sons of God. Blessed are those who persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo, sapagkat
ituturing, pagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga umuusig dahil sa pananampalataya, dahil sa salita ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa paghahari ng Diyos. Makakasama sila sa paghahari ng Diyos. Sa mga tuwing, yaong gumagawa ng daan sa pagkakasundo ay tuturing ng Diyos na kanyang mga anak. Amen. At yaong mga umuusig dahil sa salita ng Diyos, makakasama pa rin sa kanyang kaharian. Amen. 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 Kapatid, kaibigan, prayer partner, sa gawain ito, for example, halos unang 3 taon sa gawain ito, kaalala ko po, kung ano-ano mga paratang laban sa ating mga napunong lingkod, isa sa pinagkakatiwalaang tauhan ni Brother Mike sa hintil ng radyo, umalis sa gawain. At hindi kaya pa na umalis sa ibang manggagawa. Kaya ano nangyari? Pine-persecute si Brother Mike. Pinagwiwikaan na kung ano-ano mga kasinungalingan against our servant leader. Halos lahat ng broadcast sa DWXI during that time nawala sa himpapawid ng 2 buwan sa mamagitan ng sa mamagitan ng pagwasak ng mga halagang kagamitan sa radyo. And after 2 months, yung 13-14, bumalik. Yun nga lang, yung si Brad, yung pong unang nag-manage ng DWXI noon, yung ponsay na DWXI noon, pinalitan ng DWYH during that time. Bakit? At that time, yung si Brother Cesar Monjas, balak niyang manipulahin yung pamamahala ng DWXI sa kanyang pangalan nang walang kabayaran. Alam niyo, after na ma-dismiss yung kaso laban kay Brother Mike, mismo ang ating pong lingkod nagsampa rin ang kaso sa korte laban sa kanyang kaibigan si Brother Cesar Rojas. After a long legal battle, the case was decided in favor of Brother Mike. Why? By the grace of Yahweh El Shaddai, our radio station DWXI restored back on the air after a long legal battle. And the gospel broadcast of El Shaddai will recover and believe for those listeners of this radio broadcast. At ngayon, yung himpilan ng DWXI naririnig sa buong sanlibutan sa pamamagitan ng modern technology ngayon.
sa internet. www.deltabroadcastingsystem.net. At yung mga gawain every Tuesday and Saturday during overnight activities, during special events, lalo na yung anibersaryo sa Macau sa araw ng Linggo, at yung Chinese New Year celebration sa Hong Kong sa araw ng Lunes. Naka-video streaming pa. www.youtube.com. Kaya merong Delta Broadcasting System YouTube channel. Ang di lang yun, naka-Facebook live pa, courtesy of I Love El Shaddai Facebook page. Amen. Ang di lang yun, di lamang sa radyo, napapanood pa sa television for almost 25 years. 25 years, binobroadcast ang playback ng gawain sa Channel 13 magpahanggang ngayon. At ngayon meron na tayong sariling television na katetes broadcast pa lang, Channel 35. Yun nga lang, limitado ang oras. Kaya kadalasan, pag araw ng Biyernes, minomonitor ko yung TV. At tinututok ko yung TV sa Channel 35. Yun nga lang, sa aming bahay, masyadong malabo. Ang labong panoorin, di maintindihan. Kaya ang pray ko, kaya ang dasal ko, taasan ang power output. Bakit? Ay mahirap na pagdating ng year 2020. Pagdating ng year 2020 at nag-shut off ng analog, wala kang makahanap na Channel 35 sa analog. Bakit? Kaya mga tao nahuhumaling na ngayon sa tinatawag na digital broadcast. Bakit nauuso ngayon tinatawag na digital TV broadcast? Sa anong dahilan? Para mas lalong malinaw. Kaya sila nagtitiis sa mga digital broadcast na yan. Kasi may mga TV pa silang usok-usok. Hindi pa nga nalalaos yung regular antenna. Hindi pa nga tumatakal yung regular antenna. May pa-TV plus pa. May mga ISDB digital receiver. Pero ngayon pa man, kapatid, kaibigan, ka-prayer partner, sa gitna, sa panahon ng modernong teknolohiya, hindi pa rin mawawala ang salita ng Diyos. Palapakan natin ang Diyos. Tandaan po natin, number 1, a blessed person who is poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Second, a blessed person comforted by God and to inherit the earth. Third, a blessed person will be filled to show mercy and to sing. And last, a blessed person will be called sons of God, and for theirs is the kingdom of heaven. At bilang pangwakas,
Please all stand. Sa ating pamimilay, ito po'y magsisilbing aral sa atin upang tayo ay magiging taong mapalad. Kaya ang tanong ko po sa inyo, wag po kayo magsisinungaling sa inyong pagsagot sa katanungan ito. Kabilang po ba kayo sa tinaguriang taong mapalad? Amen. Kung nais nyo makabilang sa mga taong mapalad, I would like to invite you to please raise up your hands. Close your eyes and bow down your heads. And feel the presence of God as we sing this song, A Pure Heart. That's what I long for. Pure heart. That's what I long for. lumalapit po kami sa iyong banal na harapan. Humihingi kami ng kapatawaran
sa lahat ng aming mga kasalanan, sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aming pagkukulang. Panginoong Yesus, sa oras na ito, amay namin sa iyo ang aming sarili na nagbabalik loob sa iyo. Kaya naman, Panginoong Yesus, sa iyong makapangyarihang kamay, pagaluin mo kami ng iyong pusong dalisay at tinatanggap na namin, Panginoong Yesus, sa aming mga puso bilang aming Panginoon at sarili naming tagapagligtas. Let us now pause for a moment and feel the holy presence of the Holy Spirit as we sing this song, Come, Holy Spirit, I need you. Sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus, naming Panginoon at Tagapagligtas, anuman ang kanilang mitiin sa kanilang buhay, iyong pong pagkaloob sa ngalan ni Jesus. And by the blood of Jesus Christ of Nazareth, lahat ng uri ng sakit at karamdaman mula ulo hanggang talampakan ay aming pinawawalang bisa na kapangyarihan sa ngalan ni Jesus. Pusang panalingin niya o mga may sakit at karamdaman mula ulo hanggang talampakan, sakit sa buto, sakit sa laman, rayuma, arthritis, sakit sa bato, anumang klaseng sakit at karamdaman, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus ay aming pinawawalang bisa ang kapangyarihan sa ngalan ni Jesus. At sa dakilang pangalan ni Kristo Jesus, lahat ng uri ng gawa ng kaaway, likha ni Satanas at lahat ng kanyang kampon ay aming pinawawalang bisa ng kapangyarihan. Hallelujah!
evil curses in the mighty name of Jesus. Get out and go to the lake of fire where you belong. And by the blood of Jesus, set you free from all kinds of sickness. And by the power of the Holy Spirit, receive the miracle healing power of Jesus. And by the blood of Jesus, set all of you free from all infirmities. And this we ask in your most holy name. Say amen. Say amen. Say amen. Taas ang inyong mga daladalahan. Ang inyong mga panyo, tubig, langis, asin, Biblia, wallet, bag, passports, documents, papers, religious articles, your prayer requests, tithes and offerings, everything. Ating ilulog sa ating panalangin. At kasama rin natin sa panalangin ito ang kaluluwa ni Brother Tani Ramido na yumao na isa sa mga kasama naming preacher sa Papata na kainyo na yumao noong nakaraang Friday. At isama rin natin sa panalangin ang katagumpayan ng gawain sa bansang Macau sa darating na linggo at Chinese New Year celebration sa Hong Kong sa darating na Lunes. Ating inulog sa ating Diyos na buhay. Banal na Diyos, dakilan makapangyariang Ama, nagpupuri at papasalamat kami sa iyong katapatan at kabulihan sa ating lahat. Salamat sa mabuting balita na ipinangayag mo sa bawat isa. O Diyos, pagpalain mo po ang mga nagtaguyod ng gawain mo mula sa coordinator hanggang sa pinakamababang lingkod, maging ang mga gospel choir and band, ang aming kapatid na si Brother Noel Dumalaog na siyang kasalukuyang nagigitara sa gawain ito. Patuloy po pa rin gamitin sa kanyang paghahayag ng iyong mga salita. O Diyos, pagpalain mo po mga hawak ng aming mga kapatid, ang mga panyo, tubig, langis, asin, Biblia, wallet, bag, passports, documents, papers, religious articles. Patuloy mo po ang lahat ng mga hawak ng aming mga kapatid. Gawin mo pong sangkap ang lahat ng hawak. Sino mang malamping na mga hawak ng aming mga kapatid ay may taglay na himala at kalakasan sa bawat makadampi sa mga hawak ng aming mga kapatid. Maging ang mga prayer requests na nakasulat sa muting papel ng kanilang mga kahilingan, inaangkin namin na lahat ay answered prayer. Mas masama po ang mga kaloob, handog ka po. Ibalik mo po sa kanila ng usultakan, siksigling at umaapaw. Pagtapong ko, ito po ang inyong sisigaw ng kalakas. I am a blessed person. Pakiulit po ng malakas. I am a blessed person. Yaong taong mapanan, pagpapalain ng ating Diyos. Amen. Are you ready? Amen. I am a blessed person. I am a blessed person. I am a blessed person. May the Almighty God bless us all now and forever, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.
Amen. Salamat, salamat.